dikit at malupit na dumikman siya. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan.
Fabton. Amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton. Amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po siya ang lapamon na sagiiwan sa inyo na isang magandang maga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang lapamon na sagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Lahat sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time!
Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, adyesa ng buwan ng Agosto. At narito ang headlines ng ating mga balita. Casino Boy! Health Secretary Briggs Pujalte sinibak ng Pangulong Marcos. Ipinalit si Dr. Edwin Mercado bilang DOH Secretary. Ang bilis namang dumaan, Lakay. O nga, ilang araw lang. Nakadalawang linggo ba? Parang. Samantala, ito good news, Lakay. Oil price rollback kasado bukas. Higit 4 na piso ang bawas sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Malaki-laki yan, ha? Yes. Meralco may bawas singilaman sa kuryente ngayong buwan ng Agosto. Energy Regulatory Commission iniutos ang refund sa mga consumers. Death toll sa hagupit ng bagyong Maymay, Luis at Habagat na itala sa 15 habang 8 ang nawawala ayon yan sa OCD. Pangulong Bongbong Marcos ipinagutos sa agarang tulong sa mga sinalanta ng bagyo at napinsala ng Habagat. Higit kalahating milyong katao apektado ng mga baha at pag-ulan. 60 bilyong pisong flood control project sa Cebu iimbestigahan ng Ombudsman. 4 na abogadong taga-umano ng script at affidavit para sa sex scandal plot. Wow. Ipinasubpina ng NBI. Desisyon ni Pangulong BBM sa extradition ni Apollo Kibuloy kasadong ihayag sa mga susunod na linggo ayon sa Malacanang. Mga residente ng Maynila na bulabog sa lumitaw, nabuhawi. 5 bahay ng pamilya nawasak. Mga pag-ulan, posibleng tumagal pa hanggang Huwebes. Bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, malabong mag-landfall sa Pilipinas ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang binabansagang Casino Boy si Gambling Man. PhilHealth Secretary Briggs Pujalte. Sinibak ng Pangulong Bongbong Marcos at ipinalit ang presidente ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, papalitan ni Dr. Mercado si Secretary Jose Pujalte Jr. na unang naitala sa pwesto nitong buwan lamang ng Hulyo. Ayon kay Castro, nag-resign. Para maganda nga naman dating nag-resign sa tungkulin si Pujalte dahil sa kanyang kalusugan. Biglang nagkasakit. Dami nagkakasakit sa Department of Health la kaya. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth, si Dr. Beverly Lorraine Ho, na kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Narito si Yusek Claire Castro. Itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyang Acting President and Chief Executive Officer ng PhilHealth. Samantala, umabot na sa 15 ang napaulat na nasawi sa sama ng panahon epekto ng habagat at huling mga bagyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco, nasawi ang 2 katao sa sakop na lugar ng Police Regional Office 1 dahil sa electrocution at drowning o pagkalunod. 7 sa Region 4A dahil naman sa rock slide at landslide, pagkalunod, electrocution at sa pagbagsak o tumba ng puno. 6 naman ang nasawi sa sakop ng Police Regional Office Cordillera dahil sa mga landslide. Kabilang din sa biktima ng sama ng panahon ang 13 injured at 6 pang nawawala. Samantala, higit 3,000 pulis ang nakadeploy para tumulong sa epekto ng mga kalamidad. Patuloy na umiiral ang southwest monsoon.
o habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas at posibleng magdulot ito ng mga pag-ulan hanggang Miyerkules o kaya ay Huwebes. Kaya nanatiling banta ang pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon sa mga nasabing lugar. Samantala, hindi naman inasang direktang tatama sa bansa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, papalayo sa Pilipinas ang naturang bagyo at walang inasang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Batay sa monitoring ng Pag-asa, kanina alas 8 ng umaga, ang Tropical Storm Pelu ay nasa layong 2,765 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin abot sa 75 kilometers kada oras. May bugso na 90 kilometers kada oras. At kumikilos pa kanluran sa bilis na 35 kilometro kada oras. Samantala, patay ang 4 na katao habang 6 ang patuloy na pinaghahanap pa sa pagguho ng lupa sa Gisad Surong, Baguio City. Ayon kay City Mayor Benjamin Magalong, mahigit 150 rescuers ang nasa lugar para sa patuloy na search, rescue at retrieval operations. Nananatiling delikado ang sitwasyon sa lugar dahil sa malambot na lupa, kasunod ng mga patuloy na pag-ulan. Inilikas na mga residenteng nasa high-risk areas habang patuloy na binabantayan din ng otoridad ang mga landslide-prone areas. Sabi ni Magalong, nasa mahigit 14 na insidente ng landslide ang na-monitor nila sa buong Baguio City sa kasagsagan ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Umabot naman sa 12 ang bilang ng mga namatay, habang 8 ang nawala dahil sa mga pag-ulan at pagbaha, epekto ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, bukod sa mga namatay, meron ding 11 na italang sugatan, ngunit ito ay binabalidate pa ng mga otoridad. Ang mga namatay ay mula sa Cordillera Administrative Region, 4 nga ay sa Baguio City dahil sa landslide, at Calabarzon, haba ang mga nawala ay sa Ilocos Region at mula sa Batangas. Samantala, umabot sa higit 135 milyong piso ang kabuoang pinsala sa agrikultura sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay, Luis at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 6,010 na magsasaka at halos 5,000 ektarya ang naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang dito ang tinamaan o ang taniman ng mais, palay at iba pang high-value crops sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Department of Agriculture na ibigay ang lahat ng kinakailangang tulong sa magsasaka para mabilis na makarecover sa matinding pinsala. Samantala, aminado ang ahensya na inaasahan na tataas pa ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa nagpapatuloy na epekto ng masamang panahon. Mahigit sa kalahating milyong katao ang naapektuhan ng bagyong Maymay, bagyong Luis at habagat. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot sa 585,993 katao o 173,503 families ang napektuhan ng masamang panahon mula sa 33 lalawigan. Ayon sa NDRRMC, nasa 4,866 katao ang inilikas mula sa Regions 1, 3, Calabarzon at Mimaropa. Na-monitor din ang ahensya ang 635 flooded areas at iba pang kaparehong insidente tulad ng landslide o pagguho ng lupa, buhawi at kaso ng nakuryente at tinamaan ng kidlat at meron pang nalunod. Nasa 306 na kabahayan naman ang napinsala
At tinatayang 323 infrastructure facilities ang nasira na tinatayang nagkakahalaga ng 1.12 billion. Samantala, iniulat naman ng NDRRMC na 437 na kalsada at tulay ang naapektuhan naman ng mga masamang panahon. Kaugnay pa rin ng balitang yan, patuloy ang koordinasyon ng Kamara sa NDRRMC at DSWD upang mabilis na mabigyan ng tulong ang mga distritong apektado na matinding baha dulot ng habagat. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, kabilang sa direktiba ni na House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos ang prepositioning ng relief goods sa mga posibleng makaranas ng baha. Minomonitor din umano ng Kamara ang sitwasyon para mabigyan ng pondo ang mga prioridad na programa sa sandaling magsimula na ang pagtalakay sa 2027 proposed national budget. Samantala, pinabulaanan naman ni Garin ang alegasyon na puro impeachment lang ang inaatupag ng Kamara at giniit na tuloy-tuloy ang report ng mga mambabata sa mga lugar na kailangan ng ayuda. Tuloy-tuloy nga ang pagbibigyan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development DSWD sa mga sinalantan ng kalamidad. Sa panayam ng DZRH kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa 39 million pesos na halaga ng family food packs at non-food items ang naibigay sa mga naapektuhan ng baha. Patuloy niya ang naka-preposition ang 4.6 million family food packs sa buong bansa para sa mga sinalanta ng sama ng panahon. Gayon din, tinakidumlaw na hiwalay ang puno ginagamit na ahensya para naman sa disaster risk response at para sa ayuda sa uplift assistance program. Narito si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Ginagamit natin na pondo para sa disaster response operations ay nanggagaling sa ating quick response fund. It's a different item of expenditure. Ngayon yung ginagamit naman po nating pondo para sa uplift assistance ay hiwalay na pondo. No? Yan po ay inilaan para dito nga sa tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 2,000 piso na ibinibigay natin sa 3 grupo na bumubuo ng 7.5 million households. Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways ang tuloy-tuloy na mga hakbang ng gobyerno upang masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na malaki ang naitulong ng Oplan kontra baha upang mabilis na humupa ang tubig baha sa Kamaynilaan. Ayon kay Dizon, bukod sa declogging ng mga drainage at waterway, tinitiyak din nilang gumagana ang mga pumping station sa mga lugar. Dagdag pa ng kalihim, agad namang nagpapadala ng mobile pump ang MMDA sakaling magkaproblema o pumalya ang mga pumping station tulad ng nangyari sa Marikina at Las Piñas sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng habagat. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Dizon. Simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan kontra baha na ginonch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? Hindi na napapamura si Secretary Vince Dizon. Naubos yata alakay over the weekend. Samantala, ipinanawagan naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pagpapatupad ng National Flood Management Plan. Ayon kay Kiko Pangilinan, kahit na bilyong-bilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa mga flood control projects ay patuloy pa rin ang mga nararanasang pagba kung hindi naman ito ay magkakaugnay.
Sinabi ni Pangilinan na mahalaga na ang lahat ng proyekto ay nakaayon sa isang plano na nakabase sa science at nakadisenyo bilang isang pangmatagalang solusyon sa epekto ng climate change. Nanawagan din si Senator Pangilinan ng kumpleto accounting ng mga flood control fund sa buong Pilipinas. Dapat niya malaman ng publiko ang estado ng mga proyekto, magkano ang ginastos dito, at sino ang mga kontrasistang nasa likod nito. Samantala, pinasabina ng National Bureau of Investigation ang 4 na abogado na umano'y tagagawa ng script at affidavit sa sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa impormasyong nakuha ng DZRH News sa NBI National Capital Region, pinahaharap ang lawyers sa August 14, araw ng Biyernes ng umaga hanggang hapon. Una nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na posibleng ma-disbar ang mga nasabing abogado, kaya makabubuti umano kung kusa na lang nilang isuko ang kanilang lisensya. Sa unang naging pahayag ng NBI, posible umanong may koneksyon sa lokal na politika o sa pwesto ni Recto bilang Little President ang tangkang pag-setup sa kanya. Matatandaan naman sa pahayag ng arestadong talent manager na si alias Ken, si dating Congressman Jing Paras umano ang facilitator, habang si Congressman Leandro Leviste naman ang financier sa nabanggit na honey trap operation. Sino si Ken? Ay, sabi mo lakay si Lito. Alias ko na naman. Lito alias natin, de Guzman. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. 60 billion pesos sa flood control project sa Cebu. Iimbestigahan ng ombudsman. Naku, maraming madadali rito. Desisyon sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy. Iayag na nga Pangulong Marcos sa susunod na linggo. At galit ng publiko sa issue ng flood control projects. Hindi mawala kung wala mapapanagot at magsoli ng nakulimbat na pondo ayon kay Senator Ping Lacson. At sana Senator Ping, malaki-laki ha, hindi niloloko tayo ha. Milyon lang, samantalang bilyones yung kanilang nakulimbat dyan. Kamara nakatutok naman sa pagtulong sa mga lugar na apektado at tinamaan ng habagat. At van driver at pahinante sugatan na matapos maaksidente naman sa may Islek sa Calamba, Laguna. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso, standby Raymond at Paas, standby Mil Kirigunan at Noche Kakas. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa ating palatuntunang Break Time. Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy ko yung Larry Francisco. Aloha. Alas 4:31. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Tri-Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20